Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin ang mga visa options para sa mga former Filipino. Lalong-lalo na kung ayaw mo namang maging dual citizen. Pero gusto mong tumira sa Pilipinas for good. Details coming right. So doon sa hindi alam kung sino-sino ba ang mga former Filipino. Ang mga former Filipino, ito ay mga natural-born Filipino na nag-abroad, nag-naturalized abroad, pero hindi nag-apply ng dual citizenship. Ngayon, as a former Filipino, gusto mo nang mag-for good sa Pilipinas, pero ayaw mong mag-apply ng dual citizenship. Pwede ba yon? Pwedeng-pwede. So, ito yung mga visa options ninyo para makapag-for good kayo sa Pilipinas. Pinakauna, as a former Filipino, nag-grant kayo ng 1-year balikbayan privilege upon arrival into the Philippines or the 1-year balikbayan visa. Isa-stamp yan sa mga pasaporte ninyo. For example, yung arrival ninyo sa Philippines is August 19, 2024. Sa ibaba niyan, meron namang date na August 19, 2025. So, 1 year yun. Pero paano kung mag-for good ka na sa Pilipinas? Ito yung gagawin mo. So, pagdating mo ng Pilipinas, may 1 year ka. Kung nalalapit na yung expiration ng visa mo, pwede kang mag-extend sa Bureau of Immigration, pero medyo may kamahalan kasi may bayad na yon. Or, yung ginagawa ng iba, lalabas ng Pilipinas, pupunta sa mga neighboring Asian countries like Japan, Hong Kong, Singapore, for at least 24 hours, then balik ulit sa Pilipinas, mag-grant ka ulit ng balikbayan privilege. Pwede yun, kabayan. So, yun yung ginagawa ng iba, like after 1 year, gusto mong mag-relax, gusto mong mag-abroad. As a former Filipino, lumabas ka ng Pilipinas, pagbalik mo, may 1 year balikbayan visa ka ulit. So, nasa sayo yon kung gusto mo yung maging option. If medyo hassle yan sa'yo, meron naman tayong next option. Ito ay maging resident ng Pilipinas. Ito ang 13G visa. Para ito sa mga former Filipino na ayaw maging dual citizen pero gusto pa rin mag-for good sa Philippines. You can apply for this particular visa. This is a resident visa. A-applyan mo ito sa Bureau of Immigration. So, i-check nyo yung mga Bureau of Immigration office sa area ninyo kung nag-cater sila ng ganitong service. Kasi hindi lahat ng Bureau of Immigration ay mag-cater ng 13G visa. Andun din yung mga requirements nila, pa-check na lang po. Isang tip para sa inyo, kung kayo ay mag-a-apply ng 13G visa at meron na kayong Bureau of Immigration office na a-applyan, tawagan nyo po sila. Kasi minsan, meron silang general requirements sa website ng Bureau of Immigration. Pero dun sa mga Bureau of Immigration field offices, may mga additional yan sila. So, mas maigi na tawagan nyo muna, i-check talaga, i-match ninyo ba kung magkapareho lang ba yung mga requirements or kung may additional sila. Para hindi ka pabalik-balik, isang lakaran lang, isang submit lang ng inyong 13G application. Kung ayaw nyo naman sa 13G, meron ding SRRV. Isang resident visa din ito. Ang maisa-suggest ko lang is i-check nyo yung Philippine Retirement Authority. Yung PRA. Kasi meron silang mga office all over the Philippines. Meron din silang website. Kung gusto nyo i-check ano yung mga options ninyo, i-check ninyo doon kung pasok ba kayo doon sa mga categories na ina-offer nila para sa kanilang SRRV. So, Philippine Retirement Authority. Nakapost po ang link sa description box kung interesado lamang kayo. Pwedeng-pwede kayong mag-retire sa Philippines without doing dual citizenship application. So, may mga options kayo, visa options. Yung mga sinabi ko, alin doon sa tatlo, yung gusto nyong applyan, kung alin doon sa tatlo, ang gusto nyong i-avail. Kung gusto nyong pa-travel every year, pwede naman yung balikbayan privilege lang yung i-avail ninyo. Pero kung ayaw nyong bumiyahe, gusto nyo na talaga mag-for good sa Philippines, enjoy your retirement, then meron kayong 13G and SRRV. Naibigay ko na sa inyo ang mga information kung saan kayo dapat mag-apply or saan kayo dapat mag-process
kung saan dapat i-check yung mga requirements para sa mga particular na visa na ito. At doon naman sa mga kababayan nating mga former Filipinos na nag-for good na dito sa Pilipinas pero hindi nag-apply ng dual citizenship, alin doon sa mga option na nabanggit natin yung in-avail ninyo at ano yung experience ninyo, magkano yung nagasto, saan kayo nag-apply. Kung mai-share po ninyo yan sa ating comment section, I would really appreciate it kasi madami tayong former Filipinos sa channel na to, sa ating page, na interesado sa mga visa options na ito. Kasi wala naman talagang sapilitan para maging dual citizen. Kung sa tingin ng mga kabayan natin na it's more beneficial for them to remain a former Filipino, nasa sa kanila yon, choice nila yon. Kasi ako, I'm a dual citizen. Choice ko maging dual citizen for several reasons. Nabanggit ko na ito sa mga videos ko. Why I applied for dual citizenship. Kasi, for good na kami dito sa Pilipinas. Pero hindi lahat gusto maging dual citizens. Kasi may mga pros and cons din ang pagiging isang dual citizen. For sure, may mga pros and cons din ang pagiging isang former Filipinos. Lahat naman, depende yan sa choice mo. But then again, magdedepende pa rin yan sa iyo kabayan kung alin yung mas magbe-benefit ka sa in-applyan mo kahit na andito ka sa Pilipinas. May mga reasons kasi. Kasi may mga ibang bansa na nag-naturalize ka. For example, sa Japan, hindi allowed yung dual citizenship. I don't know with Germany kasi I've heard inallow na nila sa Germany na pwedeng mag-dual citizen. I cannot confirm it. Pero isa ang Germany na hindi nag-allow ng dual citizenship. So, if you have naturalized in these countries at gusto mo nang mag-for good sa Philippines, meron ka namang mga options. Hindi ka naman mabibitin or hindi ka naman mawawalan kahit na tumira ka na sa Pilipinas kasi gusto mo nang i-enjoy yung retirement mo. So, huwag mag-alala kabayan. As a former Filipino, you have different options for your visa to stay longer in the Philippines or to stay for good in the Philippines or mag-retire na sa Philippines. So this is our latest update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa videong ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyahin puntang Pilipinas man or paalis or magre-retirement sa Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.